I thank my God for this privilege nga makaton og maka-patrain sa pagwali sa iyang pulong. And then maigsunan dita maglangan atong ablihan atong mga Bible. Please open your Bibles sa Book of Psalm chapter 78. Pag naging preach ko ani maigsunan about the compassion of Christ. But then again, napoy laing mensahe maigsunan nga akong nakita diri nga gihatag sa Ginoo sa kuha. As I continue to pagbasa sa iyang pulong. This month is our Father's month. So salamat sa Ginoo nga natay mga mahano. Ang umahan mao jud na imulid sa panimalay. Diya jud mo kuan ang pulong sa Ginoo sa iya first, then mabot sa wife, then sa children. So we have ministries, children ministry Mga bata atong kuan gihikap sa Ginoo si pastor sa mga bata na siya kuan sa mga bata, children nga matudluan sa pulong sa Ginoo, ma-reach out, makaton sa iya pulong. So ang Ginoo nag-desire nga ang iyang pulong nga moabot sa matag usa nga tawo. Sa unang panahon natud karon, gusto sa Ginoo mapasa ang iyang pulong. So palihog sa pamarog mag-pray sa tanong. Ngayon tong gahom sa Ginoo. Dako tong ulop yung mata. Let us pray. Most gracious, loving Heavenly Father, our Savior, Lord God, guide me, Ginoo, pinagi sa imong balaang espiritu. Nga imong pulong kayod Ginoo ang masulti sa diri sa pulpit Ginoo, imong balaan nga pulong. Lord God, use me Ginoo sa pag-preach sa imong pulong, Lord God, because I am not worthy to preach Ginoo, but ikaw Ginoo, ang ayan ka Ginoo, because you are perfect God sa akong kinabuhi, Lord God. And Lord God, cleanse me with your precious blood, O God, that para makalihok yun ang imong balang espiritu, na dili ako Ginoo, di imong pulong gayud Ginoo ang mawali gidiri Lord God, imong mensahe para sa matag usa. Lord God, salamat din privilege sa pagwali sa imong pulong, and all glory and honor we bring back to you, God. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title sa atong mensahe, magsunan sa mensahe is to the next generation to come. To the next generation to come. Nag-expect ang Ginoo para sa mga generation nga umaabot diri nga church sa atua ug sa mga tao sa gawas, sa mga bata na sa gawas, sa mga tao nga dito para sa ilaha. So to the next generation to come, dalawa sa verse 3, which we have heard and known, and our fathers have told us. Ang kani nga pulong, ang pulong nganong naabot na diri sa mga tagsimbahan, because sa mga amahan nga ni share pod sa kaning pulong naabot diri sa atua. Kaya ang amahan jud mao jud ni gitagaan sa mensahe sa Ginoo sa matag family. Verse 4, we will not hide them from their children. Dili itago sa mga children. Shewing, ipakita to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Ang gusto tinguha sa Ginoo nga maabot ang iyang pulong sa mga children, sa mga young people, especially sa atong mga men, sa mga fathers. Gusto sa Ginoo nga ang pulong niya maka-learn ang amahan nga mo-guide sa iyang pamilya, because ang mga amahan sumusugot dili gitugyanan sa pulong sa matag family. Kamo mga amahan. One. So fathers, to pass, this is a challenge mga kaisunan sa nato, sa mga individual na to as a Christian, nga mapass na to ang mensahe sa Ginoo, ang goodness, ang iyang kindness. So, ang atong unang point mga kaisunan, the first point is sa atong mensahe is God establish a testimony. Ang Ginoo nag-establish og testimony in all times. Ipakita niya ang testimony niya sa mga katawhan sa Ginoo. Dalawa sa verse 5. Verse 5, for He established a testimony in Jacob. Nag-establish siya testimony, napakita siya nga unsa siya ka-great, unsa siya ka-powerful, unsa siya ka-maayo, mo-provide, unsa siya ka-maayo, unsa siya ka-mahigugmaon nga Ginoo sa old times. But sa atong kinabuhi karon mga igsunan, as we experience our Savior Lord Jesus Christ, makita din nato nga naghatag siya testimony sa atua. Nga makita na to, mao ni atong dapat sundon. Mao ni akong sundon. How Christ walk, gipakita niya nga example para akong sundon. So, naghatag og testimony ang Ginoo. Why? Nganong naghatag siya testimony? Nganong nag-establish siya testimony para sa iyang mga katawhan?
Verse 6, that the generation to come might know them, aron maibaw-an nila, even the children, which should be born, who should arise and declare them to their children. Mao nang tinguha sa Ginoo. Manit tumong sa Ginoo nganong nag-establish siya testimony sa Old Testament or sa New Testament, nag-establish pud si testimony si Lord Jesus Christ para masunod sa mga umaabot nga mga henerasyon. Nasugot sa dili maisunan ang yawa nag-attack sa mga bata pud. Mo na sa atong mga area gamay ra ang mutunga. Usay di walay usay kanang mukuan. Wa kayo mutunga because Satan is working. Because he is a prince of the power of the air. No? Siya ang naghari dugmin diri. Mga this is a battle and this is a challenge na to mga teachers and mga Christian. This is a challenge na to nga dili ta mo hunong sa pagig-battle. We must abide in this word. Padayon ta sa pag-ampo, padayon ta sa meditate sa impulong because Satan is working. And we have our swords, the word of God. We have a faith of shield. We have the boots, the gospel. Atong isulob ang armor of God, mga isunan. Di ba? Sulob na tong armor sa God because this is a battle. So, dili, spiritual battle. Naay inner nga battle po sa atua. At napod sa gawas. Pero di ta ma-discourage mga isunan because we have a big God. We have a great God. We have a Savior. Our Savior, Lord Jesus Christ. Nga na to inas the Holy Spirit nga mo guide na to, nga mo tudlo ato sa kunsa. So, mao din tumong sa Ginoo nga mapasa the generation to come that know them, even to the children that you should born. Sa gumagawas pa nga bata, gipakuan gusto sa Ginoo nga mapasa pud sa ilaha. Mao na nindot kay nga ang inahan buntis perminti maminaw sa pulong sa Ginoo. Nasa simbahan pirmi ba? Kay makadungog man. Yang gi-desire pud na sa Ginoo gi-desire ba sa Ginoo nga bisag naa pa siya, mamugawas pa siya. Kinahanglan jud siya mapasa ang mensahe sa Ginoo, pagtulunan sa Ginoo. So ikaduha na tong point mga isunan, God appointed a law. A law, tanawa sa verse 5, for He established a testimony in Jacob. Ang mga fathers gaingnan no sa testimony, and appointed a law in Israel. Ang law, it refers to the word of God, commandments of God. No? Ang mga Jewish sa una, nagkuhan sila, nagsunod sila sa balaod. Law. Word of God. Now, why God? Ngano man gusto sa Ginoo nga, ngano nag-appoint ba siya law? Usap po na nga sundon, respetuan siya, reverence, no? Ngano man na, nganong nag-appoint siya law? Tanawa sa verse 7 mga isunan. That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Ang tumong mo ni tunguha sa Ginoo, nga ang paglaom naa sa pulong sa Ginoo. Ang ato mga children, mga isunan, ang ilang paglaom wala sa tua, kundi naa sa pulong sa Ginoo. Ang mga young people na to, ang ilang paglaom naa sa pulong sa Ginoo. Wala sa tao, wala sa ni pastor, wala nako, wala nimo, wala sa nimo ginikanan, kundi kinahanglan ang ilang paglaom mabutang sa pulong sa Ginoo. Sa word of God. Dapat morning pa lang meditate the word of God. Dingon si ang Ginoo sa book of Joshua 1:8. This book shall not depart, no? Depart kanimo, meditate day and night. And kanang nga verse sa tanang verse diri makita mo na ay good success. Kanang nga verse na ay good success. Ano man, ang makapasuccess na to, mga isunan, is the word of God. Dili ang business, dili ang ikaw, pagka ikaw unsa abilidad nimo, but the word of God na kinahanglan ma-establish sa imo kasing-kasing nga ma-share nimo diya sa uban. Magamit nimo. Honoring God is meditating His word and obeying His word and doing His word. Glorifying God is sharing His word. Sa dihang imong gi-share ang pulong sa Ginoo, gi-glorify mo ang Ginoo. Sa dihang imong gi-meditate ang pulong sa Ginoo, imong gibasa ang pulong sa Ginoo, ug imong gibuhat ang pulong sa Ginoo, you are honoring our Father. You are honoring God, maigsunan. Mo na diri gusto sa Ginoo, ang tinguha sa Ginoo sa matag
children, sa matag young people, sa matag men, nga ang pulong sa Ginoo, mauna na to, na jud diri ang pulong sa Ginoo. Di ba sa atong kinabuhi, hindi na to mayano-ano ang pagtudlo sa mga bata. Because mabot, ni gadako na nila na ay verse nga mo kuan. Kita sa to gibuhat. Wala tayo gibuhat. Dili atong commitment sa Ginoo, dili pure. Dili nga nang seryoso ba? For the sake lang nga makatudlo. No. Kamuta sa Ginoo. Pwede kita gigamit ta sa Ginoo pa diya nga area. Kaya na to na because pila na ta katuig sa simba dre. Napuno na ta sa pulong sa Ginoo. Kaya na to nga mo reach out sa mga bata, mo tudlo. But we are atong commitment wala na to giyano na to. Wala ra. Kamo, ako pod. Na ako pod nako, di lang kamo, ako pod nga nagwali diri nga. Naigo po ko nga mayayano ra pod nato ba nga for the sake lang tudlo ko diri nga area. Dili day, dapat din nimo ibutang ang imong gugma diha. Your love diha, imong love diha. Because one day you will reap soon. Mahinduman ka niya, teacher. Dako na siya ba, teacher, oy, kalimot na ka sa nao, oy. Teacher, salamat sa imong tudlo ha. Ang itong imong verse ba? Genesis, John 3:16. Di na ito mayano, mga children. To the generation to come, God wants to share His word. Nga maabot nila ni Bimbing, Lasope, sila ang nagsunod sa tuwa. And then, gidirect yun sa Ginoo nga sa verse 4, we will not hide them. Dili na to itago ang kaning testimony o ang palaod sa Ginoo sa mga atong sumusunod from their children, sharing to the generation to come, to the praise and His strength for His wonderful works that He had done. For He established testimony in Jacob, appointed a law. Asa niya gikuman? Our fathers. Mao na atong amahan. Bless kayo ang mga kanang anak nga nanay amahan diri ba? Kano man? Christian na dan ang amahan. Wala ko maisunan sa akong kinabuhi. Wala ko nagdako Christian. Ako papa guys. Rallyista, communist, rally, sigasaw, di madlock, uli, black eye rin, sukol police. Rally. Pero wala ko si Kuan na. Because I'm looking unto Jesus. Akong nag-disciple, nag-Bible study na ko, nihawa sa Kuan, leader sa youth. Nihawa. Pero looking unto Jesus. Sa diyang pagbago ko na Kristohanon, sa diyang mawalay si pastor, di si pastor o tanaw na eh. Ang pulong sa Ginoo, tanawa. Di man na perfecto. Pero ang pulong sa Ginoo nga mo kuan sa imong dughan, sa imong kasikasing, mo rebuke sa imong sala, mo hinlo sa imong sala, mao na siya importante. Dili ang nagsulti diri. Kay gigamit na ng trompeta nga mensahe para sa matag usa. So man nga pag backslide nako, ningon ko nga ninduta sa dating ako eh. Dating ako ba nga eagerness ba nga bisag way plite, mato simbahan, bisag pugahugaw ng bike, manguhang bike gamay kay bike nako. Bisag taligsik, simba kaya naman pulong sa Ginoo. Nagsugod ko sa youth program kami ni Raymart. Youth program nya pagkuman try na to morning service. Nindot man kayo, tuloy na. Mao na ang pulong sa Ginoo importante nga dapat mapasa labingbing sa mga bata na to maisunan. Ayoy matter ang kinsa nagwali diri. Ayoy matter kinsa gipatagaan nga teacher diri. Lani Brad Mike ni pastor nga naghead na to. Ita mo kan kinsa sila. But ato i-respect ang pulong sa Ginoo because we are comrades. Kauban ta, this is our fight, this is our battle. This spiritual warfare. Ay mo kakuan. Let's go move forward. This is last na ni na to. Last na ni. Mga igsunan. Now, unsa imong gibuhat karon? Unsa imong gibuhat karon para sa pagpasa sa mensahe sa Ginoo sa ubang tao? Unsa imong gibuhat karon? Mothers, father, unsa inyong gibuhat karon? Inaba mo yung action nga gibuhat? No? We need to choose to walk with God, honoring, glorifying God, and then we are representative sa Ginoo. We are priests, mga igsunan. We are ambassadors of Christ, mga igsunan. So, I hope na alam mo nakatunan, mga igsunan, to the next generation to come, God established a testimony. Ikaduha, God appointed a law sa mga nato, mga igsunan. Praise God sa daghan nga dugo ang naawas ani na mabot na natong pulong sa Ginoo. Hundreds, thousands of people pagmatay to pass para maangkon na nato ang atong scripture from
sa nila ni Apostol Paul. Hantod nabot yun din nato. Kaya Ginoo, His word purified 7 times. Abot na to. Nay nagdaan nay mga matay pulong sa Ginoo. Mao na di ta to yanuhon ang word of God. Daghan nga nagsakripisyo para lang mapasa ang mensahe sa Ginoo, ang doktrina nga sakto. Ang sakto nga scripture. Mapasa sa ato bless ba mo nga namoy Bible? Bless ko kanay Bible. Kuan kini Bible. Musigan ganan ako sa mga unbeliever people. Ganan ako nila. Makuha sila. So bless na natay word of God. King James 16:11. Salamat sa Ginoo. And then let us pray. Lalayo nga Ginoo, salamat Lord sa paggamit mo sa kuwa Ginoo. And then salamat Lord sa imong pulong Ginoo nga naabot ka na mo. And then among paningkamutan Lord God sa mong kinabuhi Ginoo nga ang mensahe nimo Ginoo nga mapasa sa mga children, mapasa sa mga tao Ginoo nga nahanglan sa imong pulong Lord God. And then Lord God, we are not perfect Ginoo, but you are perfect God. Maka-guide ka na mo Ginoo, nga mopalo lang jud nimo Ginoo sa imong leading Ginoo, sa imong pagtudlo ka na mo Ginoo nga tumanon ka na mo Lord God. O Ginoo, salamat Lord nga natudloan mi nimo Lord sa imong pulong nga kining pulong kinahanglan mapasa sa mga next generation to come Lord God. And salamat nga kami Ginoo nga nami simbahan nga magamit po Lord God sa pagtudlo sa mga bata, sa mga young people o sa mga men Ginoo. All glory and honor we bring back to you in Jesus' name pray. Amen.